Ito ay isang beses na aksyong anti-terorismo, pagbibigay sa mga espesyal na puwersang Amerikano ng pinakamalaking sakit ng ulo. Akala ko ito ay simpleng pagliligtas ng mga hostage. Hindi ko inasahan na itutulak ang barbed wire sa paligid ng manor na ito. Tingnan mo, hindi ito ordinaryong bakod. Ang pinakamagandang bagay ay ang bakod ay may mataas na bultahe na kuryente. Kasama ang isang 360 degree na kamera na walang mga patay na anggulo. Sa labas ng ramparts ay tulad ng mga kaguluhan, tiyak na mas nakakagulat ang loob. Ang pagmamadali upang iligtas ang mga tao ay tiyak na hindi okay. Sa oras na ito, naglalaro ang mga dalubhasang drone. Hindi na kailangan sabihin, ang lugar ng manor ay talagang hindi maliit. Ang espesyal ay maaari lamang i-on ang infrared inspection function. Malinaw na makikita na mayroong kabuoang 7 tao sa silid. Tapos umikot yung flycam sa lugar na maraming tao. Gumamit ng glass breaker, madaling masira ang bintana at makapasok sa loob ng bahay. Ngunit dahil sa sobrang lakas ng paggalaw ay nakatawag ito ng atensyon ng mga kidnappers. Isang suntok ang ginawa ng lalaki at pinalipad palabas ang flycam. Larwang ito, higit na mas malakas kaysa sa basura sa merkado. Lumipad ito sa harap ng lalaki nang walang kabiguan. Okay, kung ganoon ka matigas ang ulo, subukan ng baril at tingnan kung paano ito napupunta. Sa pagkakataong ito ay tuluyang nasira ang flycam. Pero ayos lang, ang pulisya ay nagpatibay ng pagkilala sa mukha, tukuyin ang pagkakakilanlan ng ilang tao. Ang mga taong ito ay pawang mga apocalypses, post nila sa social media, buong kumpiyansa na sabihing malapit ng wakasan ang buhay ng bansang ito. Tanging ang kanilang kuta ang pinakaligtas, may sapat na tubig at pagkain doon. Ang pagbuo ng kuryente ay umaasa sa solar energy at mga generator. Ang pagiging ganap na sapat sa sarili, ang pagiging isang espesyal na ahente ay walang kabuluhan. Hindi lang ilang araw ang nakalipas, may isang pambansang pinuno ang pinaslang. Kasama ang kamakailang biglaang pagtaas sa halaga ng palitan ng pilak. Mayroon ding isang serye ng mga random na kaganapan sa pagsalakay. Hindi sapat na takutin sila ng ganoon. Katapusan na ng mundo. Nakapanood ka na ba ng masyadong maraming disaster movies? Ang pinaka nakakainis, emosyonal din ang anak ng pamilyang iyon. Sa pilitan niyang dinala sa asyenda ang dalagang lihim niyang minahal. Malapit na ding mainis si dad sa kanya. Agad na nasaktan ng pulis. Tiyak na hindi madaling linisin. Ngunit ang magiging bayaw ng taong ito, isa ring wanted na kriminal. Kaya ang kanilang solusyon ay isang salita lamang. Nakakatuyo ng dugo yan sa mga pulis. Ang aming mga espesyal na puwersa ay hindi idle sa oras na ito. Nakakita sila ng isang sirang kamera. Ang lugar na ito ay ang blind spot. Gumamit ng kaunting lambat ang mga espesyal na puwersa para putulin ang bakod ng ganoon. Hindi makakasira sa agos. Pagkatapos ay gumamit ng espesyal na kagamitan upang putulin ang barbed wire. Tahimik na nakapasok ang Team D20 sa manor. Ngunit mayroon ding mga sensor na naka-install sa paligid ng bahay. Lumapit ka lang at huhugutin mo ang lubad para pukawin ang kagubatan. Kaya plano ni Kapitan Jack na gumamit ng mga taktika sa distraction. Akitin ang atensyon ng suspect. Kapag ang magkabilang panig ay nagbabaril sa isa't isa, ito ay kumukulo na mainit. Ang tatlong natitirang miyembro ng koponan ay naglakad-lakad sa kusina. Nagkataon lang na nakilala ang isang nawawalang bata. Ang batang ito ay nakakita ng ganap na armadong mga espesyal na puwersa na nakatayo sa kanyang harapan. Nagyelo sa lugar, hindi matapang na gumalaw. Pagkatapos ng mabilis at simpleng sesyon ng tanong at sagot, ang bata ay kinuha ng isang miyembro ng koponan. Ang dalawa pang espesyal na ahente ay patuloy na maingat na pumasok sa bahay. Sa oras na ito ang hostage na batang babae ay kinidnap. Kapag umaagos ang kaguluhan, sa likod niya ay may isang batang babae din. Marahan siyang tinawag ng espesyal na ahente na si Niken. Ngunit ang batang babae ay tumakbo palayo sa takot, saka para sa kaligtasan ng hostage girl. Sinabi ni Niken sa mga miyembro ng koponan na kunin siya. Patuloy akong papasok at mag-iimbestiga. Hindi inaasahan na aatake. Ilang galaw lang ay nasalo na siya. Ang espesyal na pagkidnap ay isang karagdagang seryosong krimen. Sa pagkakataong ito, mahirap lutusin ang usapin ng mapayapa. Kanselahin ang pagkilos kung gusto mo pa siyang buhay. Tapos lumabas ka na sa bahay ko. Niken, pakisabi sa akin kung nagkataon lang. Ngayon lang nagkataon na may babaeng reporter. Gustong makapanayam ang suspect. Gusto kong makita ang nilalaman ng panayam. Ang reaksyon ng suspect tungkol sa hindi pagwawakas ng mundo. Siyempre papalakpak siya bilang pagsang-ayon. Kasi umaasa lang siya. Ipaalam sa lahat ang alamat bago ang katapusan ng mundo. Hindi ko talaga alam kung tanga ba talaga siya o sadyang hindi matalino.
Ginaya ng special agent na si Daniel. Naghalo ang cameraman. Nagkunwari lang si Daniel. Pagmasdan lamang ng mabuti ang sitwasyon sa paligid. Sa oras na ito sa isang silid na hindi kalayuan, biglang bumaling sa putok ng baril. Ang panayam ay hindi maiwasang magambala. Ngunit bago umalis ay natuklasan ni Daniel ang pasukan sa blockhouse. Pero ngayon lang putok ng baril. Tatakas na sana si Niken nang madiskubre siya. Matapos lumaban ng kalahating araw, itinali siya ng kalaban. Ngunit hindi ito ganap na walang ani. Sa isang pansamantalang command camp, naalala ni Captain Jack kanina, nagkaroon ng katulad na aksyon. Ang solusyon sa oras na iyon ay sirain ang electrical cabinet, gawing secure ang system, at ang geopower ay tumitigil. Pagkatapos ay ang mga espesyal na puwersa ay maaaring sumugod upang iligtas ang mga tao. Kaya hiniram din niya ang kwento ng putok ng baril kanina lang. Inalok na makipag-usap sa telepono sa mga miyembro ng pangkat ng Niken. Para masiguradong buhay pa siya, agad namang pumayag ang kidnapper. Bilang resulta, gumamit si Jack ng isang lihim na senyales upang balaan siya. Tungkol sa pagsira ng mga electrical cabinet, kahit naiintindihan ni Niken ang plano, ngunit siya ay nakatali at walang magawa. Pakitingnan kung paano niya ito ginagawa. Maghintay hanggang ang mahiyaing babaeng ito ay ang tanging natitira upang magbantay sa iyo. Alam ni Niken na dumating na ang kanyang pagkakataon. Parehong nasugatan ng kanyang bibig at braso. Nahulaan ni Niken na siya ay dumanas ng karahasan sa tahanan. Tapos tinamaan ang itim na puso. Gumamit ng mga nakikiramay na salita at panlilinlang. Alinmang paraan, tinatamaan nito ang kanyang mahinang lugar. Gaano siya kasama, lihim na binigay ni Niken ng isang gunting. Pagkatapos ay kunin ng martilyo at lumakad patungo sa electrical cabinet. Ngunit sa gitna ng kalsada, siya ay natuklasan ng kanyang ama at kasintahan. Sa kabutihang palad, mayroon kaming suporta ni Niken. Sa wakas ay kumilos na siya. Sakto kapag bumukas ang ilaw, kinalong siya ni Niken at nagtago sa kwarto. Ngunit sa kabilang panig ng koponan D20, nakatanggap din ng senyales upang maghanda para sa isang pag-atake. Sumabog ang anti-theft door. Nagsimulang kumilos ang mga espesyal na ahente na may hawak ng mga kalasag na hindi tinatablan ng bala. Nais lang ng mag-ama na barilin ang lahat ng bala sa baril. Ngunit karaniwang wala itong epekto. Sa isang iglap lang, madali siyang nahuli ng mga espesyal na ahente. Isa na lang ang natitira na wanted na kriminal na hindi mo-ari. Ay natalo ni Jack on the spot. Ang patay ay patay na ang taong kailangang hulihin. Halos mabuwis ang buhay ng espesyal na ahenteng si Niken. Sa kabutihang palad, sa wakas natapos ang iskandalo na ito. Tandaan na sundan kami bukas para sa isa pang pagsusuri.